at lalim ng ating pananampalataya. Bakit po? Bakit po ito mahalaga na maipakita natin kung gaano talaga katibay, kung gaano talaga ka-firm yung foundation na ating tinatayuan, yung salita ng Diyos na ating tinatayuan. Mahalaga po ito. Bakit? Dahil nung panahon po ni na Jude, marami ang pag-alagalang mga mangangaral na mga may maling katuruan. Kagaya din po sa ating kapanahunan. Nandoon po yung mga false teachings, nandoon po yung maling katuruan, mga maling mangangaral. Noon po yun ay panahon nila. Sabi po nasa huling panahon, noong pong panahon nila, sinasabi yun, ipinapangaral yun ni Jude. At ngayon pong kapanahon ng ito, tayo po ay nasa huling panahon din. Kailangan po natin itong marinig. Oo, minsan narinig na po natin, maraming pagkakataon, narinig na natin ito. Pero, ang tanong, paano po tayo nagre-response? Paano po tayo sumasagot? Paano po tayo lumalakad? Kailangan po talaga na magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya dahil nandidiyan, nagkalat po yung mga maling katuruan sa ating mga napapanood, naririnig, sa ating mga nakikita. Kaya kailangan po na tayo ay talagang maging matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po yung mga false teachers po, sila po yung mga taong they are the ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Sila po yung mga tao na binabaluktot yung salita ng Diyos. Sila po yung mga tao na talagang dinadala sa maling kaunawaan ang mga tao para sa pansarili nilang pagnanais, para sa mga pansarili nilang kagustuhan, para yung immorality, para yung immorality at yung pagdidinay, yung pagtanggi nila sa katuruan ni Jesus. Kaya tayo po ay maging mapagmatsyag. Amen? Marami tayong maririnig, nagkalat ang mga mangangaral, pero atin pong suriing mabuti. Pag-aralan nating mabuti ang mga bagay na dapat at hindi dapat nating pakinggan, mga bagay na hindi dapat at dapat nating sundin, mga bagay na ihingi natin ng kaunawaan sa Diyos kung ito baga talaga ay tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun nga po, sapagkat sabi dito, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong mga samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Ito yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Ito yung mga taong ayaw magpasakop, ayaw nilang sundin ang Panginoon. Sila yung mga ungodly people na sinasabi. Amen? Binabaluktot nila yung mga salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Binabaluktot nila para sa kanilang pansariling mga pagnanais. Yan, amen. Ayaw nilang kilalanin si Jesus bilang silang talagang Panginoon, bilang silang talagang Savior, bilang talagang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Alam po natin na tayo ay naligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Agree po ba kayo dito na tayo ay naligtas dahil lamang sa masaganang habag at biyaya ng ating Panginoon? Dahil sa pure grace of God. Dahil sa purong kahabagan ng ating Panginoon. Nagmagandang loob ang Diyos sa atin, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Huwag po tayong huwag po nating, yun po talaga ang katotohanan dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, kaya lang tayo nagkaroon ng kaligtasan, not by works. Sabi nga po sa salita ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Si Jesus Christ
yung biyaya na ibinigay sa atin para tayo maligtas. Amen? Amen. Si Jesus Christ po yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Dahil po sa kanyang sacrifices, dahil sa kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, doon nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen? Doon nagkaroon po tayo ng ganap na buhay at kasiyasiya. Doon sa pagkapako ni Jesus sa krus, natubos ang ating mga kasalanan. Minsan po, mapapansin po natin, ginagamit ng mga maling mangangaral yung kagandahang loob ng Diyos bilang lisensya sa paggawa ng imoralidad dahil mapagpatawad ang ating Panginoon. Opo, mapagpatawad po ang ating Panginoon. Alam po natin yan. Napakabuti ng ating Panginoon. Laging handa siyang magpatawad sa atin. Laging handang bukas ang kanyang kamay, bukas ang kanyang mga palad para sa atin. Ano po? Dahil ayaw nga po niya na tayo ay mapahamak. Pero may mga pagkakataon po na yung kahabagan ng Diyos na iyon, yun po ay ginagamit ng mga tao ang mapagsamantala. Amen? Dahil sinasabi nila, ako naman ay patatawarin ng Diyos. Ang Diyos naman ay mabuti. Ang Diyos naman ay mahabagin. Kaya okay lang na gumawa ng pagkakasala. Ginagawa nilang lisensya. Ginagawa nilang, yun nga po, ginagawa nilang dahilan, yung kabutihan, yung kahabagan ng Diyos upang sila'y magpaulit-ulit sa paggawa ng kasalanan. Pwede na silang mamuhay sa imoralidad. Hindi sila namumuhay sa katuwiran ng Diyos. At wala po sa atin dito yan. Amen? Dahil tayo ay talagang mga anak ng Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos. Tayo ay sinasamahan ng Diyos. Amen? Kaya po, paulit-ulit tayong iginagayad ng Lord. Paulit-ulit tayong binibigyan ng Lord ng kaliwanagan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng ating pagiging matyaga, maging matyaga tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging matyaga tayo sa pakikinig ng mga katuruan. Amen? Maging matyaga tayo sa pagsali sa ating mga group chats, na ating ginagawa, sa ating mga Zoom online, maging matyaga tayo para sa ating pag-unlad na espiritual. Napakahalaga po niyan. Lalong-lalo na po sa ganitong kapanahonan na talagang napakamapandaya ng ating panahon, napakamapandaya ng ating paligid. Kailangan po natin na maging matalino. Kung tayo ay naggugumugugol ng maraming oras sa mga bagay na kung saan ay hindi naman masyadong mahalaga, mas piliin po natin na gugulin ang ating mga oras, ang ating mga panahon. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat dito tayo ay tatatag, dito tayo ay titibay, dito tayo ay mananatili. Amen? Napakahalaga po niyan. Palakpakan po natin ang Lord. Napakabuti po niya sa ating mga buhay. Kailangan po tayo ng mamuhay na mayroong katwiran. Nandoon po sa atin yung katwiran ng Panginoon. Amen? Sabi po, But dear friends, remember what the apostles of Jesus Christ foretold. They say in the last times, yun nga po, sinabi niya sa mga huling panahon, at yun yung sa kapanahonan po ni na Jude, yun po yung yun po yung mga huling panahon nila. Sila po ay nasa huling kapanahonan. Nakakaranas ng mga ganitong bagay. Nakaranas din po sila ng mga ganitong bagay. Yung pong ating nararanasan ngayon ay naranasan din po ng mga kapatid noong unang panahon. Kaya ipinauuna na po ang salita ng Diyos
noon pa man hanggang ngayon, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay tapat. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay kalakasan, nagdedirekta ng buhay ng mga taong hindi pa nagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi pa po dito, yung pong mga ungodly people, paghahati-hatiin nila kayo. Tingnan po nating mabuti. Paghahati-hatiin nila kayo, ililigaw ang marami. Ito yung problema nila during their times. Nagkakaroon sila ng pagkakabahabahagi dahil mali yung mga salitang dumarating sa kanilang pandinig. May mga taong nagpapahayag ng maling salita. At gayon din ngayon. Maaari tayong magkabahabahagi dahil kung mali yung ating maririnig, kung mali yung mga salita na ating maririnig. Kaya kailangan po na talagang tayo'y nandoon. Meron tayong, ang bawat isa sa atin ay talagang merong malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yan, at even today sa ating kapanahunan, we are at the end times, kaya maging matalino tayo, maging mapanuri at mapagmatsyag sa mga aral at katuruan na ating naririnig. Alamin nating mabuti kung ito ba, yung ating naririnig ay mas makakapagpalapit sa atin sa Diyos o makapaghihiwalay sa Kanya. Sabi nga po, lagi nating maririnig ito, be vigilant and observant in all times and in all ways. Kailangan po talaga yan. Maging vigilant tayo, maging mapagmatsyag tayo, maging observant tayo sa lahat ng pagkakataon. At ito po yung maganda. Sabi po sa, verse 15 po tayo. Verse 15 po. Basahin ko po sa inyo. Yan, sa verse 20. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Yun po yung bilin sa atin. Yun po yung panawagan sa atin. Yun po yung sulat na nais iparating sa atin. Kailangan magpakatatag tayo sa ating mga pananampalataya. Dumaraan man tayo sa maraming testing sa ating buhay. Dumaraan man tayo sa mga maraming pagsubok. Ang nais ng Lord, ay magpakatatag tayo sa ating mga pananampalataya. Amen. Magpakatatag kayo sa mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Meron pa pong sabi doon, kabanal-banalang pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya, kabanal-banalang pananampalataya. Ibig sabihin, nandoon talaga yung pagsama ng katotohanan sa ating buhay. Lumalakad tayo sa kabanalan, lumalakad tayo sa katotohanan, lumalakad tayo sa salita ng Diyos. Sabi pa po dito, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Anong dapat nating gawin para tayo ay makalakad sa ating pananampalataya? Kailangan nandoon, manalangin tayo sa Espiritu Santo. Palagi tayong humingi ng guide. Palagi tayong tumawag sa Lord, humingi ng gabay sa banal na Espiritu Santo upang sa gayon tayo ay lagi niyang samahan. Sabi pa po dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Kailangan manatili tayo. Paano tayo mananatili? Kanino tayo mananatili?
mananatili tayo, sabi dito, manatili tayo sa Panginoong Hesukristo. Hindi tayo mananatili sa panonood ng mga telenovela. Wala pong maitutulong diyan. Hindi po masama na tayo ay manood, pero kung yan na po yung nagpapaikot ng sirkulasyon ng ating buhay, maging aware po tayo. Ano po? Kung yung mga ating naririnig na yan, na hindi naaayon sa salita ng Diyos, ang ating palagi anang gustong gawin sa ating buhay, maging mapanuri po tayo. Dahil ito po'y walang maidudulot na mabuti sa atin. Hindi po ito makakapagpatatag sa atin. Hindi po ito makakatulong sa atin. At hindi din po lalo ito makakapanatili sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Maaring itong mga bagay na ito na ating pinagkakaabalahan ay makakapaghiwalay pa sa atin sa Panginoon. Ngayon po mga panahong ito, ang nais ng Lord maging tayo po'y mas maging malapit sa Kanya, mas maging focus sa Kanyang salita, mas maging intact po yung ating relasyon sa Panginoon. Para kahit dumating man yung mga bagyo, malalakas, mga matitinding pagsubok sa atin, ano po, at hindi po tayo sa mga ganyang pagsubok. Lahat po tayo ay makakaranas ng pagsubok. Hindi po tayo itsipwera o basta tayo pong lahat ay makakaranas ng pagsubok. Amen? Pero kung talagang nasa atin po ang Panginoon, hindi niya po tayo iiwanan, hindi niya po tayo pababayaan. Yun po ang sabi sa salita ng Diyos. Paano tayo iingatan ng Panginoon? Paano tayo iingatan ng Diyos? Surrender po natin ang lahat-lahat sa atin sa Kanya. Surrender our life. Iingatan kayo ng Diyos, sabi dito, hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Hanggang sa malubos. Ibig sabihin, hanggang sa dulo ng ating buhay. Iingatan tayo ng Diyos. Yan po ang pangako ng Diyos. Nandiyan po ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita ay totoo at buhay. Nasa atin na lang pong pag-response, nasa atin na lang pong pagtugon kung ito ay magkakaroon ng katuparan sa ating buhay. Ang nais po ng Diyos hanggang wakas, tayo'y kanyang tutulungan. Ang nais ng Diyos, lagi tayong patatagin. Ang nais ng Diyos, lagi tayong samahan. Pero kung ikaw sa sarili mo ay lumalayo sa Diyos, mas binibisi mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mahalaga, paano tayo sasamahan ng Diyos? Paano tayo pananahanan ng salita ng Diyos? Kung tayo mismo ay salamat, Otoy. Kung tayo mismo ay malayo sa Kanyang salita. Amen? Kaya mag-aral tayong mabuti. Ating pakasuriin, napakaganda ng nais ng Lord sa bawat isa sa atin. Hanggang wakas, nais niyan tayo ay makasama. Nais niyan tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay. Maraming pagkakataon, naririnig na natin ito ng paulit-ulit at paulit-ulit. Ang tanong, nagkakaroon ba yung mga paulit-ulit na salitang yun, nagkakaroon ba ng katotohanan sa ating buhay? Naiipamuhay po ba natin? Sabi nga, we are saved through faith. Tayo ay naligtas dahil sa masaganang habag ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Merong magandang bagay na sinimula ng Diyos sa ating mga buhay. At pananatilihin ito ng Diyos hanggang sa ito ay malubos. Amen? Nung tanggapin natin si Jesus bilang yung ating Savior, bilang ating tagapagligtas, ito na yung magandang bagay na sinimula ng Diyos sa ating buhay. Binuksan na niya
ang kaligtasan para sa atin. At nais ng Diyos na ito ay panatilihin hanggang sa ito ay malubos. Nais ng Diyos na ito ay magkaroon ng katotohanan. Nais ng Diyos na ito ay maging totoo. Kaya kailangan po natin na tayo ay manatili, na tayo ay maging totoo sa harapan ng Diyos. Sabi po, the grace of God preserves the believers. Naniniwala po ba kayo doon? Yung kahabagan ng Diyos ay nananatili sa mga believers. Amen? The grace of God preserves the believers. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos. Ang sabi, the grace of God saves the believers. Amen? Ngayon naman po, the grace of God preserves the believers. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos, iniingatan din tayo ng Diyos. Pinoprotektahan niya tayo upang hindi tayo mahulog sa pagkakasala. Naranasan na po ba natin yan? Nandudun lagi yung protection ng Lord. Nandudun lagi yung guidance ng Lord. Binibigyan niya tayo ng wisdom sa mga bagay na dapat at hindi natin dapat gawin upang hindi tayo mahulog sa pagkakasala. Maaari tayong magkamali, pero pwede natin naman pong iwasan na tayo ay magkasala. Amen? Iwasan po natin, pwede po nating maiwasan na tayo ay magkasala. Inilalagay tayo sa tamang direksyon ng Diyos. Sabi nga po, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y pawang bago na. Nung tayo po ay makipag-isa kay Kristo, iniwan na po natin yung ating dating buhay. Yan po ang nais ng Diyos. Iwanan mo na yung dating ikaw. Tayo po ay mamuhay sa bagong buhay na ibinigay at pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po ay mamuhay sa buhay na nais lakaran ng Panginoon. Amen? Napakaganda po nung verse na yon, yung nakipag-isa kay Kristo. Dapat po nating mag-sink in para po yung salita ng Diyos na ito'y maging guide natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako ba talaga'y nakipag-isa na kay Kristo? Kung talagang ako'y nakipag-isa na kay Kristo, sa araw-araw ng aking buhay, ito'y magiging guide ko. Na ako ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati kong pagkatao. Kung ako ay dati noon, ganun ang mga ginagawa, mga bagay na hindi na pangit sa paningin ng Diyos. Ngayong ako'y nakipag-isa na kay Kristo, ito na yung gagawin ko. Amen? Ito na yung mga bagay na nais ng Diyos na lakaran ko, kaya ito yung lalakaran ko. Bago na yung ating pagkatao, wala na yung luma, wala na yung mga pangit, wala na yung... Ang nais ng Diyos, lahat ay magaganda yung bagay na ating gagawin. Number 3, God preserves the believers persevere. Amen? Yan, pinananatili tayo sa ating pananampalataya upang tayo'y makapagpatuloy. Kailangan magkasama po yun. Yung preserve and persevere. Kailangan yung preservation ng Diyos, yung pagpapanatili ng Diyos, at yung perseverance. Kailangan upang ikaw ay makapagpanatili, kailangan nandoon yung perseverance. Kailangan nandoon yung katyagaan. Ano po? Dahil nga po sa mga testings sa buhay na ating mararanasan, kailangan po tayo ay magkaroon ng katyagaan. Ano po? Upang tayo ay makapagpatuloy. Dahil kung hindi tayo magiging matyaga, kung hindi tayo magiging matatag, mababaliwala ang lahat. Kaya, sabi po dito, God preserves the believers persevere. Amen?
Hindi po pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. Kailangan naging mapanatili yung ating relasyon sa Diyos. Amen? Mapanatili yung ating connection sa Diyos upang tayo ay makapagpatuloy, upang tayo ay hindi lumiko sa kaliwa, upang tayo ay magdire-diretso ng ating direksyon patungo sa Panginoon. At paano mo malalaman na ikaw ay pinipreserve ng Diyos? Paano? Paano mo malalaman? Ang resulta po ay yung persevere, magtiyaga. Yung pong ating katyagaan, yan po ang yung resulta. Kaya po tayo ay makakapanatili. Kaya po malalaman natin na tayo ay nananatili sa Diyos kapag nandudun nga po yung katyagaan, yung pagpapatuloy natin sa ating mga pananampalataya. Kaya yung grace ng Lord ay hindi natin pwedeng gawing lisensya para bumalik sa pagkakasala. Yung grasya ng Diyos na pinapagsamantalahan ng iba, wag po nating gagawin yun. Kailangan po na yung grace ng Lord ay maging, yung pong grace ng Lord na ibinigay sa atin, ito po ay holy, ito po ay banal, ito po ay talagang kailangan i-treasure natin. Wag po tayong magpabalik-balik o manumbalik sa pagkakasala. Wag po nating gawing dahilan na ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi po. Tayo po ay mga nakakilala na sa Diyos. Tayo po ay tumanggap na sa Panginoon. Kaya tayo po dapat ay lumakad sa Kanyang katwiran. Lumakad tayo sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi po, God preserves us. Tayo naman, we persevere. Kailangan, para tayo may preserve ng Diyos, kailangan tayo ay magpatuloy, kailangan tayo ay magtiyaga. In application naman po, believe that salvation is pure grace. Believe that salvation is pure grace. Kailangan po na tayo ay maniwala na ang pagliligtas ng Panginoon ay dahil sa Kanyang purong kahabagan, dahil sa Kanyang biyaya. Panampalatayahan natin na yung kaligtasang iyon ay talagang ang Lord lang ang nagkaloob sa atin. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi po sa Efeso chapter 2, verse 8 hanggang 10, napakalinaw po. Hindi po dapat nating ipagkamali yon na dahil tayo ay gumawa ng mabuti, dahil tayo ay gumawa ng maganda sa ating kapwa, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Mali po. Ang kaligtasan po ay purong kahabagan at grasya lamang ng Diyos. Para po, not by works, so that no one can boast, para wala pong makapagmalaki sino man sa atin. At number 2, do not use the grace of God, the license to sin. Yun nga po, kagaya po ng ating sinabi. Huwag po natin gamiting lisensya, yung kahabagang yun ng Diyos, yung grace of God, para sa pabalik-balik nating pagkakasala, para balik-balikan natin yung mga kasalanan na ating ginagawa sa ating buhay. Hayag man o lihim man, may nakakakita man o wala, kailangan maging malinis ang ating puso. Kailangan maging malinis ang ating kaisipan. May nakakakita man o wala, nakikita man tayo ng ating kapatid o hindi, isipin natin nakikita tayo ng Diyos. Ang Diyos ang hahatol sa ating mga ginagawa. Amen? Maaari nating iligaw ang ating kapatid. Maaari nating papaniwalain na tayo ay totoo, na tayo ay banal sa kanilang paningin, na tayo ay mabuting tao sa kanilang paningin. Pero hindi natin malilin lang ang Diyos. Nakikita niya ang ating mga ginagawa. Kaya hayag man, may nakakakita man o wala,
nandoon sa atin yung ating konsensya, nandoon yung pagsama ng banal na Espiritu sa atin na mag-guide sa atin sa tama at mali, sa mga tamang bagay na dapat nating gawin. Amen? Ang grasya ng Diyos ay malalaman mong epektibo sa iyo kapag ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoong Hesukristo. Amen? Magiging effective yung grace of God sa atin. Magkakaroon ng katotohanan. Amen? Magkakaroon ng buhay sa ating mga buhay. Magiging buhay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yung grasya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ay magiging totoo at makabuluhan kung tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Hindi tayo nagpapatuloy sa kasamaan o sa paggawa ng kasalanan. Ito yung mga katotohanan at ebidensya na tayo ay sinasamahan ng Diyos. Amen? Nararanasan po ba natin yan sa ating mga buhay? Kabataan man, mga bata man, mga elders man? Alam po natin sa ating sarili na tayo ay sinasamahan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Sabi pa po, kapag nasa iyo ang grace ng Diyos, you will persevere. Napakahalaga po nito. Kapag nananatili sa iyo ang Diyos, kapag nasa iyo ang grace ng Diyos, you will preserve. At kapag nananatili sa iyo ang Diyos, you will persevere. Ikaw ay magpapatuloy. At sa ating buhay na ito, kailangan talaga nating magpatuloy. Kailangan nating akayin natin ang mga wala pang tamang relasyon sa Diyos. Magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Yun nga po, kagaya ng ating team, go and make disciples. Yun po ang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo ay maging kabahagi sa kaharian ng Diyos, magpalaganap ng katotohanan ng Kanyang salita, maging matapang tayo, maging matibay tayo, huwag tayong maging duwag. Ano po? Dahil ang inihahayag natin ay ang katotohanan. Magpakasipag tayo. Maging masikap tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa paghahayag ng katotohanan. Ano po? At sa ganitong bagay tayo ay sasamahan ng Diyos. Kapag naka-align sa kalooban ng Diyos ang ating mga ginagawa, nandoon ang pagsama ng Panginoon. Amen? Bakit kailangang magpatuloy sa pananampalataya? Sa ating buhay, bakit kailangan tayong magpatuloy sa ating pananampalataya? Dahil ito yung tanda, bilang tanda na ikaw ay pinananatili ng Diyos. Kailangan nating manatili sa ating pananampalataya dahil ito yung katotohanan. Ito yung tanda na tayo ay pinapatatag ng Diyos. Amen? Ito yung tanda na tayo ay pinapalakas ng Diyos. At ito rin yung tanda na tayo ay binibigyan ng bagong pag-asa ng Diyos. Sabi nga po dun sa ating binasa kanina, sa Jude, chapter 1, verse 1. Sabi po doon, Jude chapter 1, verse 1. Jude, a servant of Jesus Christ and the brother of James. To those who are called, loved by God the Father, and kept in Jesus Christ. Doon po yung mga tinawag. At tayo po yung mga tinawag. To those who are loved. At tayo po yung inibig ng Diyos. Tayo po yung nagbuwis po ang Lord ng kanyang buhay para sa atin. Tayo po ay minahal ng Diyos ng buong puso. Ano po? At
and kept in Jesus Christ. At tayo po yung pinananatili kay Kristo. Amen? Tayo po yung iniingatan ng Diyos. Tayo po yung mga tinawag, inibig, at iniingatan ng Diyos. Kaya po, napakapalad po natin. We are so blessed. Ano po? Dahil sabi po sa kanyang salita, tayo po yung mga tinawag. Isa pong pribilehiyo, ano po na tayo po ay tinawag ng Panginoon para magdala ng kanyang mensahe, magbahagi ng kanyang salita. Ito po ay isang napakalaking pribilehiyo kung alam lang po natin. Ang maging mensahero ng salita ng Diyos, ang maging mensahero ng Diyos ay isang kagalakan. Ito po ay isang pribilehiyo para sa isang tao. Amen? At yung sabihin na ikaw ay inibig ng Diyos, nagbuwis ang Diyos ng buhay para sa iyo. Ganon po kasarap sa pakiramdam ng bawat isa. Kung talagang atin lang pong uunawaing mabuti na tayo'y inibig ng Diyos. Walang dahilan. Wala po talagang dahilan para tayo ay tumalikod sa Diyos. Binagbuhisan tayo ng kanyang buhay. Napako siya sa krus para sa atin. Ano pong dahilan para tayo ay hindi magpagamit sa Diyos? Ano pong dahilan para hindi tayo manatili sa salita ng Diyos? Ang Diyos na banal, nagbuwis ng buhay para sa atin. Isipin po natin. At ito pa po ang maganda. Ang Diyos po ay nananatili sa atin. Pinananatili tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Kaya po, mga kapatid, wala pong dahilan para tayo ay magdalawang isip. Kailangan po magkaroon tayo ng pagkakaisa, nagkakaisang kaunawaan, nagkakaisang adhikain, nagkakaisang espiritu para sa pagtibay ng ating pananampalatayang espiritual. Kailangan po natin na magsama-sama, kailangan po nating maging matatag. Lalo na sa ganitong panahon, kailangan tayo ay lumakad, mamuhay ng may pag-ibig, may kabanalan sa ating puso, at may adhikain at layunin na makasunod sa salita at panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo lagi ng katatagan, magkaroon tayo lagi ng katyagaan, manatili tayo sa salita ng Diyos, magpasakop lagi tayo sa Diyos para tayo ay makapanatili sa kandungan ng Diyos. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang mensahe. Sige po, tayo po ay mag-pray na. Lord God, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, amang banal, hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, O God. Salamat po sa iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Panginoon, minsan na, O God, kami ay naging ligaw na tupa, O God. Minsan na kaming nahiwalay sa iyo, Panginoon. Pero Lord, marami pong salamat. Salamat po, O God, dahil sinabi mo po sa iyong salita, sinabi mo po sa aming pinag-aralan ngayon lang, O God, na tinawag mo kami. Sinabi mo rin po, Panginoon, na iniibig mo kami. Salamat po, Panginoon, dahil sinabi mo rin na mananatili at pananatilihin mo kami. Salamat, O God, dahil sa iyong mga salita, kami ay nagkakaroon ng panibagong kalakasan. Kami ay nagkakaroon ng panibagong pag-asa. Salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang habag. Dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng kaligtasan. Dahil dito, Panginoon, sa iyong mayamang habag, kami ay nakakapagpatuloy at mananatili sa iyo.
Panginoon, dumadalangin kami na patuloy mo po kaming samahan sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy mo po kaming i-guide, Panginoon, para sa mga kaliwanagan na mga bagay na mga dapat at hindi namin dapat gawin. Patuloy mo po kaming bigyan ng wisdom, O Lord. Bigyan mo po kami ng katalinuhan sa mga desisyon na aming gagawin sa aming mga buhay. Sa gayon, ito Panginoon ay magiging tama at tumpak sa iyong paningin. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming palakasin. Patuloy mo po kaming pasaganain, lalong-lalo na sa kaunawaan sa iyong salita. Patuloy po kaming maging matatag at maging matyaga, Panginoon. Maraming pong salamat at sa mga kapatid na nakinig ngayon, O Lord. Ano man, O God, yung desire ng kanilang mga puso. Kayo po ang magkakaloob ng kanilang mga prayer request sa iyo, Panginoon. Lalong-lalo na sa spiritual na buhay. Hindi lang po namin ito basta narinig, Panginoon, kundi ang dalangin namin, ito ay mag-sink in. Ito ay magbunga. Ito ay matanim sa aming mga puso. Yung katyagaan at katatagan namin sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming pagsusumamo sa iyo, Panginoon. Kami po ay nang makakilala sa iyo at tanggapin ka namin, O God, tunay nga po kami ay mga bagong nilalang na. Wala na yung mga dating pagkatao. Wala na yung mga katamaran namin. Wala na yung mga pagiging mainitin ng ulo namin. Wala na yung mga dating buhay namin. Tinatalikuran na po namin ito. At kami po ay samahan mo, makapamuhay kami sa bagong buhay na ganap at kasaya-saya. Sa bagong buhay na nais mong lakaran namin. Ito po ang aming dalangin. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.